Ating pinasisimula ng ating dakilang kapistahan, pagdiriwang solemnity ng kapistahan ng pagdalaw o pagbabalita ng anghel sa mahal na Birhen. Ngayong gabi tayo ay nakatayo sa isang tahimik ngunit napakalalim na sandali ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Ito ang sandali kung saan nagtagpo ang langit at ang lupa at hinihintay ng Diyos ang isang mahalagang kasagutan, ang oo ng sanlibutan. Dinadala tayo ng Ebanghelyo sa isang simpleng tahanan sa bayan ng Nazaret, isang tahimik, walang mga tao, sa isang dalaga lamang at isang mensahe na magpapabago sa ikot ng mundo. Nagpakita ang Anghel Gabriel kay Maria at kanyang sinabi, "Magalak ka sapagkat puspos ka ng pagpapala." Pinuspos siya ng pagpapala kaya't ang Panginoon ay sumasa kanya. Sa una, maunawaan natin kung parang nabagabag ang mahal na Birhen sapagkat hindi niya lubos na maunawaan. Kaya ang kanyang tanong, paano mangyayari ito? Alam niyo yung kanyang katanungan na hindi po tanong ng isang walang pananampalataya. Sa katunayan, mahalaga ang tanong na iyon. Sapagkat ipinapakita nito na ang pananampalataya ay hindi po yung kawalan ng pagtatanong. Sapagkat ang pananampalataya ay ang pagpiling magtiwala kahit hindi maliwanag ang lahat. At dumating ang pinakamahalagang sandali nang ibigay ng mahal na Birhen ang kanyang oo at ng kanyang sambitin, "Narito ang alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi." Ang simpleng oo na iyon ay nagbukas ng pintuan para sa pagkakatawang tao ng Diyos. Ang oo ng mahal na Birhen ay nagdala kay Jesus sa mundo. Ang oo na iyon ang siyang simula ng ating kaligtasan. Kaya't ngayong gabi, ito hindi lamang isang pagdiriwang ng kapistahan. Ang gabing ito ay isa ring hamon na ibinibigay sa atin. Hindi man dumadalaw sa atin ang anghel, hindi man tayo mananatili mga birhen, gaya ng mahal na Birheng Maria, kundi ano ang siyang hamon? Una, hinihintay pa rin ng Diyos ang ating oo. Ang pagpapahayag ay hindi lamang tungkol kay Maria, ito ay tungkol sa ating lahat. Patuloy na dumadalaw ang Diyos o dumadalaw ang anghel sa ating bawat tahanan, sa ating bawat sarili. Dumadalaw sapagkat nagdadala ng paanyaya. At kung ating titignan ang pagdalaw na ito, hindi po ito pamimilit. Ang pagdalaw ay isang paanyaya. At katulad ng mahal na Birhen, may mga sandali sa ating buhay, malaki man o maliit, na may hinihingi ang Diyos sa atin. Kapag dadalaw ang Diyos, hinihiling niya minsang magpatawad tayo. Pag dumadalaw ang Diyos, hinihiling niyang manahimik tayo. Pag dumadalaw ang Diyos, nais niyang pumili tayo ng tama. Kapag nagpaparamdam ng Diyos, ibig niyang malaman natin ang kanyang mensahe. At madalas, kagaya ng mahal na Birhen, tayo natatakot, tayo nag-aalinlangan, tayo ay hindi handa. Kaya ano ang panghawakan, ang dapat nating panghawakan na mensahe ng Panginoon? Ang Panginoon ay sumasa atin. Ang Panginoon ay sumasa iyo. Pangalawa, ang oo sa Diyos ay hindi lagi pong madali. Subalit, hindi man ito madali, pero malalim ang kahulugan. Dahil ang oo ni Maria ay hindi lamang po nagdala sa kanya ng magandang buhay o pribilehiyo. Ito'y nagdala sa kanya ng maraming pagsubok. Nariyan ang pag-alinlangan. Nariyan ang 7 sibat na tumarak sa kanyang puso bilang ina ng manunubos. Ngunit ito'y hindi lamang nagdala ng lungkot. Ang kanyang oo, naghatid din sa kanya ng biyaya. Nagbigay sa kanya ng kaluwalhatian. Kaya't ang lahat ng naramdaman o naranasan ng mahal na Birhen sa kanyang buhay ay hindi dahil sa kanyang simpleng kabutihan, kundi dahil tinapatan ng Diyos ng biyaya ang kanyang bawat pagpupunyagi. At ito rin po yung ibinibigay sa ating paalala ngayon. Ang buhay maaaring mahirap, pero kung ang buhay, pag ating pagsusumikapan,
ito'y magbibigay sa atin ng bagong kahulugan. Alam niyo dito po sa atin may mga staff po tayo. At ang lagi ko pong paalala sa kanila, bilang simbahan, kakaiba po yung pagiging boss na simbahan. No? Sabi ko sa kanila, saan kayo makakakita na libre ang breakfast? Pagpapasok ka ng opisina, wala namang breakfast sa opisina. Libre ang tanghalian, kahit pa ang merienda at hapunan. At kahit pa po yung maraming bagay na kanilang natatamasa sapagkat sila nagtatrabaho sa simbahan. Kaya lagi ko pong paalala sa kanila, mahalin ang kanilang trabaho, hindi dahil meron po silang trabaho, kundi sila nabigyan ng pagkakataon magtrabaho sa simbahan. At ito rin po yung ibinibigay sa ating pagkakataon. Ang lahat tayo sa atin binibigyan ng pagkakataon na maranasan ang pagdalaw ng Diyos. Pero ang tanong, yung bang kanyang pagdalaw, ating nalalaman. Yung bang kanyang pagpaparamdam, ating sineseryoso. At alam niyo, bilang pari, I always have that opportunity and ask for that opportunity to talk to people so that God can use me to give His mission and message to them. Kaya alam po ninyo, no, kaninang hapon, may kausap po ako. No? Kinamusta ko lang po siya. No? Pero sabi niya, Father, salamat po at kinamusta niyo ako. Sabi ko, bakit po? Father, sa tungnayan po, hindi po ako okay. Pero ngayon po, nagdadasal ako sa Diyos na sana'y maramdaman ko na hindi pa niya ako pinababayaan. Heto, bila niyo po akong kinakamusta. Kaya nga po ngayon, gabing ito, mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung isang bagay po na huwag po natin papalagpasin. Ang hayaan ng sariling maging daluyan, hindi lamang ng mensahe ng Diyos, kundi maging instrumento ng kanyang biyaya at pagpapala. At sapat nang ibigay ang sarili upang ang Diyos ay magtagumpay sa ating buhay. At panghuli, ang Nazaret ay isang ordinaryong lugar sa Israel. Dito ang buhay ng mahal na biren ay simple at payak. Ngunit doon pinili ng Diyos magsimula ang isang napakadakilang himala. At ito rin ang siyang paanyaya sa atin. Hindi po naghihintay ang Diyos ng perpektong pagkakataon. Kumikilala po siya o kumikilos sa mga ordinaryong tao, bagay at pangyayari na pwede niyang pasukin upang ang buhay natin ay maging pagpapala din. Marahil sa inyong tahanan, sa inyong trabaho, sa inyong pamayanan, doon magsisimula ang isang banal na gawain ng Diyos. Kung tayo handa lamang siyang papasukin at tanggapin sa kanyang bawat pagdalaw sa atin. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayong gabi, inaanayahan po tayo ng kapistahan ng pagdalaw sa mahal na Birhen, tanungin ang buong katapatan ng ating sarili. Ano po bang hinihingi sa atin ng Diyos ngayon? Saan niya po tayo inaanayahang magtiwala at ibigay ang ating pananampalataya? Anong oo ang siyang matagal ng ating ipinagpapaliban na hinihingi sa atin ng Diyos? Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, humingi tayo ng biyaya. Nang sa gayon, kagaya ng mahal na Birhen, maibigay natin din ng oo kapag dumating ang Diyos sa buhay natin. Nang sa gayon, kagaya ng mahal na Birhen, sa kabila ng ating kahinaan, maging instrumento daluyan tayo ng biyaya ng Panginoon. Nang sa gayon, sa kabila ng ating kaabahan at kawalan, bahagi tayo ng plano ng Diyos. Amen.